Ang tungkod at ang pulo. Sabi nila, may mga lugar sa mundo na hindi mo makikita sa mapa. Hindi dahil lihim ito, kundi dahil hindi ito dapat matagpuan. At minsan, may mga pamana na hindi yaman, kundi sumpa. Mula sa kasulok-sulukan ng Quezon Province, may matandang albularyo na nagngangalang Dionisio, kilala sa tawag na Lolo Diong. Tahimik ang kanyang buhay sa baryo. Ngunit may isang bagay siyang laging hawak, isang lumang tungkod na may ukit ng mga sinaunang baybayin at hubis ahas sa hawakan. Hindi siya lumalabas kapag pula ang buwan. At isang gabi, nawala na lang siya. Walang lamay, walang katawan. Tanging iniwan niya sa kanyang apong si Elio ay isang kahoy na kahon at isang sulat. Final Chapter 1. Ang Pamana. Elio, isang dapatput na anyos na lalaki, lumapi sa Maynila. Hindi naniniwala sa kababalaghan, puro logic at siyensya ang paniniwala. Ngunit nang matanggap ang balita ng pagkawala ng lolo niya, bumalik siya sa probinsya. Sa gitna ng paglilinis ng bahay ni Lolo, natagpuan niya ang sulat. Kapag nakita mo ang ulang buwan, sundan mo ang dagat, dalhin mo ang tungkod, at huwag kang lilingon. Kasama sa sulat ang isang mapa na may kakaibang hugis ng isla na wala sa Google Maps. Pinalewala niya ito hanggang isang gabi habang naglalakad pa uwi galing lamay ng kapitbahay. Pulang buwan ang kanyang nakita at may tawag siyang narinig mula sa hangin. Elio. Chapter 2. Ang dagat na walang balikan. Kinabukasan, nawawala ang tungkod sa loob ng bahay. At sa gilid ng tabing dagat, nakita niya itong nakatayo. Para bang may humatak sa kanya. Bumangon na lang siya sa isang bangka na hindi niya maalala kung paano niya nasakyan. Habang tinatahak ang laot, unti-unting lumilitaw sa alon ang isang mahiwagang pulo. Luntian, mapayapa, pero walang ibon. Walang hayop, walang ingay. Pag-akyat sa pulo, may mga ukit sa mga puno. Mga hugis tao, umiiyak o tumatakbo. 1. Chapter 3. Ang tore ng mga kaluluwa. Sa gitna ng pulo, isang tore. May pintuang walang knob, kundi may butas para sa tungkod. Ipinasok ni Elio ang tamana. Bumukas ang pinto. Sa loob, mga sulat na lumulutang, mga imahe ng taong nawawala, at isang pangalan sa dingding, Dionisio. Biglang nagsara ang pinto. Nagdilim. May narinig siyang boses. Ang pungkod ay susi, pero ang susi ay kaluluwa. Chapter 4. Ang nilalang na nagbantay. Lumabas mula sa anino ang isang nilalang na babae. Puti ang kasuotan, belo sa mukha, walang mata, walang bibig. Kinitigan si Elio. Naging bantay ang lolo mo. Ngayon ikaw na. Ang pulo ay pintuan, hindi lugar. Pinakita sa kanya ang mga kaluluwang nawala. Mga bata, matatanda, sundalo, mangingisda. Lahat ng naligaw sa laot sa panahon ng pulang buwan. Gusto niyang tumakbo, pero wag tang lilingon. Narinig niya ang boses ng lolo niya sa loob ng kanyang isip. Chapter 5. Ang Pasya. Tumakbo si Elio. Sa bawat hakbang, ang paligid ay nagbabago. Parang bumabalik sa panahon ng lolo niya. Nakita niya ang eksenang ginawang bantay si Lolo Diong. Isinumpa, itinakda, hindi na makaalis. Nang marating niya muli ang bangka, binunot niya ang tungkod at ihahagis na niya ito. Pero may boses uli. Kapag inalis mo ang susi, bubukas ang mga pintuan. Isang panibagong mundo ang sumilip. Mga nilalang, hindi lang aswang, kundi iba't ibang lahi ng kadiliman. Chapter 6. Ang tunay na pintuan. Elio tumingin sa tubig. Nakita niya ang sarili, pero hindi na siya tao. Isa na siyang bantay. Ang marka ng tungkod nasa kanyang palad. Wala na siyang pagpipilian. Mas mabuting ang bantay ay tao kaysa hayop. Tinanggap niya ang tungkod. Biglang lumiwanag ang paligid. Epilogo. Nagising si Elio sa isang ospital sa Lucena. Sabi ng doktor, ilang araw siyang nawawala. Ngunit sa kanyang bag, nandoon ang tungkod.
At sa balat ng kanyang kamay, may ukit ng ahas at sinaunang baybayin. Sa likod ng isip niya, may bulong. Ikaw na ang susunod na tagabantay.